mag-sit back at sama-sama tayo mag-aral ng salita ng Diyos. For almost 2 months or more than 2 months, tinapik po natin, tinalakay po natin sa church yung pong topic na I believe. Alright? I believe. Yung mga bagay na pinag-aralan, pinag-usapan natin, ito yung mga bagay na dapat nating pinaniniwalaan o dapat nating pinananampalatayanan. Okay? Bilang isang Kristiyano, mahalaga po na alam natin kung ano ang pinaniniwalaan natin. Kasi kapag hindi po malinaw sa atin ang pinaniniwalaan natin, magkakaroon po ng confusion. At sa mga mananampalataya, marami po tayong tinalakay pagdating dito. We believe in the Bible, di ba? We believe that the Bible reveals God, the fall of man, the way of salvation, and God's plan and purpose in the ages. Di ba? Naniwala tayo doon? We believe in Jesus Christ. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We believe in salvation. Di ba? Naniniwala po tayo dyan. We believe that Jesus Christ is coming again. Marami po tayong tinalakay na mga pinaniniwalaan natin at binigyan po natin ng malalim na aral yung mga bagay na pinaniniwalaan po natin. So, ano-ano po yung mga pinaniniwalaan natin na yan? Kung na-miss nyo po yan, balikan nyo po sa ating YouTube channel para makita nyo po kung ano yung pinaniniwalaan natin. But the main focal point of this message series is not for us to have a deeper understanding of what we need to know and what we ought to believe. But we are to have faith in God, whom we believe in all the principles we've studied came from. Yung po yung dapat nating makita po dito. Kaya po ngayong umaga ito, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, ang pinakatuldok, okay, ang pinaka-conclusion ng message series na ito ay sa topic po na ito. I believe in living by faith. Sabihin nga po natin yan, I believe in living by faith. Yeah, if you have your Bibles with you, I would like to invite you to open with me your Bibles with me in the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Tumayo po tayo lahat bilang pagpipigay-galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Okay? Andiyan po sa screen yan. Maaari po ba natin sabay-sabay itong sambitin? Amen? Sige po. Hebrews 11 verse 1. Ready? Begin. Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So madali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa message series na ito na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin sapagkat sa pagkakataon ito, marami po kaming natutunan. Marami po kaming aral na natutunan sa mga pinaniniwalaan at pinananampalatayanan namin sa iyo. Sana po, Panginoon, hindi po ito manatiling turo at aral po lamang kung hindi po kami, Panginoon, na iyong mga anak ay magkaroon, Panginoon, ng matibay na pananampalataya sa iyo at kami, Panginoon, ay maging matapat sa iyo at mabuhay, Panginoon, ng may pananampalataya ng ilang Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Itago niyo po ko sa iyong likuran. Kayo po ang maitaas, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ngayong araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright. Maaari na po tayo magsipo. Okay. I believe in living by faith. Naintindihan na po natin kung ano yung pananampalataya. Maliwanag po yung Hebrews chapter 11 verse 1. Faith, ito po yung confidence natin doon sa mga bagay na inaasam natin, we hope for, and the assurance of what we do not see. Ito po ay sabihin natin, kasiguruhan na yung pinananampalataya natin, bagaman hindi po natin siya nakikita, at yan ay ang Diyos po natin, bagaman hindi po natin siya nakikita, nahahawakan o nakakamayan o naaamoy man lang, ay naniniwala tayo na mayroong Diyos na nag-i-exist sa buhay po natin. Amen po ba doon? Naniniwala po tayo doon. And that is about faith. Pagdating po sa pananampalataya, it was defined as understanding our faith, okay, is the bedrock of our belief or the foundation of our belief or our belief in God even though He is unseen. Pero tandaan po natin, gusto ko lang po bigyan ng konting correction po yan. Even though He is not seen physically, hindi po ibig sabihin He does not exist. Okay? Kasi kahit hindi po natin siya nakikita, sa mga mananampalataya, nararamdaman po siya. Nararamdaman niyo po ba siya?
Di ba? Pastor, nararamdaman ko po siya ang lamig. Hindi po. Aircon po yung nararamdaman nyo. Okay? Nararamdaman po natin ang Panginoon. At maniwala po kayo sa hindi, kahit po hindi mananampalataya, pinaparamdaman ng Panginoon. Kaya nga po mayroong salvation eh. Kaya nga po tayo, nung hindi pa tayo mananampalataya, nakakilala tayo sa Panginoon sapagkat nagparamdam po ang Panginoon sa atin. We understand that faith is the bedrock and foundation of our belief in God. Sumunod, kailangan natin maintindihan sa pag-aaral na ito as we live in faith, as we are challenged by the Lord to live in faith, magkaroon po ng demonstration ng faith. Ano po yung demonstration ng faith? Ang tunay na mananampalataya at nagsasabing siya ay mananampalataya, dapat po ito ay nakikita sa buhay. Tama po ba? Ano po ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6? And without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible po mabigyan po natin ng kaluwalhatian ang Panginoon. One of my favorite verse in the scriptures is Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi po doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. To make the long story short, the purpose on why we are created, kung bakit po tayo nilalang, ay sa kadahilanan po yung buhay po natin, yung pangangatawan natin, pag-iisip at kabuuan po natin, dapat nagbibigay ng kaluwalhatian sa nag-create po sa atin. At yan ay wala pong iba kung hindi ang Panginoon. Pero maliwanag po, ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So ibig sabihin, tayo, ang buhay natin, hindi po makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon kung wala po tayong pananampalataya sa Kanya. Okay? Maintindihan po natin. Kanina, dinefine natin yung faith. Sumunod, may demonstration ng faith. Dapat kung nananampalataya ka, ina-apply mo, isinasabuhay mo yung pananampalataya mo. At kung tunay na pananampalataya ka, hindi lang dapat naintindihan mo yung definition ng faith. Hindi lang dapat may demonstration of faith. Dapat po may dependence on faith. Ibig sabihin, meron kang sinasandigan. Ano pong sabi ng Romans chapter 10 verse 17? So then, faith cometh by hearing. Okay? At ang sabi ko, and hearing by the word of God. Ang sabi po dito, dapat po may sinasandigan tayo o may basihan po tayo ng ating pananampalataya. At yan ay wala pong iba kung hindi ang salita po ng Diyos. Kaya nga sabi po natin, mahalaga po sa anumang gawain at hindi po natin tatanggalin sa kahit anumang gawain ng church na ito ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi doon po na pagtitibay yung ating pananampalataya. Kasi ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon, dumidepende sa isang dinidependihan na matibay. Okay? May sinasandalan kang matibay at yan ay walang iba kung hindi ang salita po ng Diyos. Yan po yung mga bagay na maintindihan natin about faith. Now, let's go to the study. The main objective of this message series or this conclusion ay ito. Una, tayong mga mananampalataya po ay magkaroon ng pagkaunawa or deep understanding of what we believe in. And di lang po yun, at ma-defend natin ito. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya, kapag ka sinabi mo, naniniwala ka sa Diyos. Sino magkasabi po dito naniniwala sa Diyos? Taas po ang kamay. Yan. Yan. Sino po naniniwala? Si Jesucristo ang nagligtas po sa atin. Taas po ang kamay. Yan. Sino po naniniwala na ang Bible na hawak natin, yan po ay legit, authentic na salita po ng Diyos? Tama po, tama po. Sino po naniniwala na ang Panginoon may biyaya po sa inyo? Taas po ay. Amen. Sino po naniniwala na soon, Jesus Christ will be coming again at dadaginin po niya lahat ng kanyang mga anak? Taas po ay. Amen. Praise the Lord. Di ba? Lahat po tayo. At ang dalangin ko po, sana pag ni-rapture, dinamit tayo ng Panginoon, sama-sama po tayo. Kaya nagkaroon tayo ng evangelistic Sunday. Ano po? Makakala natin, makakasama natin sa kanya. Mahirap at may naiwan. Pero sa mga pinaniniwalaan po natin yun, pag tinanong kayo, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Ang tanong, bakit? Paano ka naniniwala? Meron po tayong handang kasagutan.
Naniniwala po ba tayo na si Jesucristo babalik muli para dagitin at kunin ang kanyang mga anak? Opo, dapat may handang kasagutan din po tayo pagka po sa mga bagay po na yun. Kaya po ang goal nito ay una, magkaroon tayo ng understanding sa mga pinaniniwalaan natin at magkaroon tayo ng pagdepensa sa mga pinaniniwalaan natin. Bakit kailangan yung word na depensa? Ba't defend yung ginamit mo, Pastor? Kasi po sa panahon na yun, it is biblical na marami pong lalabas na mga maling katuruan. Okay? At kapag hindi po matibay ang pagkakaunawa at pananampalataya natin, tayo po ay maliligaw ng landas. Okay? Kaya po, kailangan po meron pong mainit na topic patungkol sa Yahweh. Di ba? Marami pong naliligaw ng landas to. Nakakalungkot po doon. Alam niyo kung bakit? Yung tagasunod doon nagsabi doon ng kabalugtutan, ng kamaling katuruan patungkol sa Panginoon natin si Jesus, si Yahweh, ay nabalintad at maraming tagasunod. Yung po nakakalungkot dun eh. Bakit po maraming naging tagasunod? Kasi nga po, wala pong tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos at mga pinaniniwalaan. Okay? Sumunod na goal po ng message series na ito, ng message na topic na ito. For us not just to believe in God, in His principles and teaching, but to have faith in Him. Hindi lang tayo basta maniwala. Pastor, I believe yung message eh. Naniniwala po ako. Hindi lamang po yun ang goal. Hindi lamang para magkaroon ka ng kaalaman kung sino si Jesucristo. Hindi lamang po para magkaroon tayo ng kaalaman kung sino ang Diyos. Hindi lamang po para magkaroon tayo ng kaalaman kung ano po ang Bible. Ang dapat po nating maintindihan at maunawaan ay yung pinaniniwalaan natin ito, hindi lang natin siya inilalagay sa isip natin, kundi inilalagay sa puso at buhay natin at isinasabuhay po natin. Di ba? Definition of faith, demonstration of faith, and dependence on our faith. Di ba? Yung po yung pinag-usapan po natin. Pangatlo po, kailangan maintindihan po natin, for us to be faithful, diba? Ang mga tao may faith sa Panginoon, dapat po nagiging faithful sa Panginoon. At hindi lang po nagiging faithful, kundi committed to living by faith. Bakit po mahalaga po itong mga bagay na ito na tayo po ay matuto na mabuhay ng nananampalataya o may pag-asa na yung pag-asa po natin hinuhugot sa Panginoon? Bakit po ba may ganung kahalagahan? Dahil sa mundo pong ito po ang kasagutan. Sa mundo ito, marami pong mga katanungan na wala tayong kasagutan. Sa mundo ito, marami tayong mga bagay na hindi maiintindihan at di pong wala tayong kasagutan. May mga pagdadaanan o may mga pinagdadaanan tayo na hindi natin maintindihan bakit sa atin nangyayari ito at wala tayong kasagutan. Pero ang sabi ng Panginoon, bagaman wala kang kasagutan sa lupa, tandaan mo, sa Panginoon may kasagutan ka. Kaya nga po, kailangan po tayo maging committed to living by faith. Mabuhay ng may pananampalataya. Now, before I engage with the points na gusto ko pong ibahagi sa inyo, gusto ko po munang tingnan yung ilang bagay pagdating sa pananampalataya. Okay? Kanina, dinefine natin yung faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Kanina, naintindihan natin yung demonstration of faith. Hebrews 11 verse 6. Kailangan, it is impossible to please the Lord kapag walang pananampalataya. Sunod, kailangan dumipende tayo sa Panginoon sa pananampalataya natin sa Kanya. Ngayon, maintindihan po natin, bakit po maraming taong hindi nananampalataya? O bakit kung tayo man mananampalataya, nagkakaroon pa rin po tayo ng pagdududa sa pananampalataya po natin? Dahil po sa ilang bagay, una, kailangan po natin mag-focus doon po sa promises ni God. Focus on God's promises. Para maintindihan po natin, please hold on that word, promise. Sabi nga po yung promises. Pakilakasan po. Promises. Lakasan niyo ba po? Yung narinig na katabi niyo. Please hold on that thought. Kasi babalikan ko po iyan sa mga punto na isasabihin ko mamaya. Mahalaga po iyan. Okay? Promises. Sa Bible, lalo tingin po sa mga nagbabasa ng salita po ng Diyos, libo-libo po ang pangako ng Panginoon. Okay? Libo-libo po ang ipinangako ng Panginoon. At alam niyo, isa sa pinakamagandang pangako ng Panginoon? In John chapter 1 verse 12, ano yung pangako ng Panginoon? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God.
one of the greatest and the sweetest na pangako na po pwedeng iwan ng Panginoon, lalo tigit sa kanyang mga tao o yung mga anak niyang nananampalataya sa kanya, ay yung tayo ay tinubos niya mula sa kasalanan hanggang sa katuwiran, mula sa pamilya ng kaaway hanggang sa pamilya ng Panginoon. At wala na pong makakapag-remove doon. Ano pong tawag dito? Let us remember the promises of the Lord. Tandaan po natin. Iba sa atin, may mga iba-ibang pangako pa sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po natin i-remember yung pangako ng Panginoon. Tandaan po natin, the promises of the Lord is revealed. Pastor, parang wala naman po akong nabalitaan na may pangako ang Panginoon. Yung totoo, nabalita na. Ang problema, hindi mo nabasa. O ang problema, hindi mo binabasa. Tama ba? Sa dyaryo, paano mo malalaman ang balita sa dyaryo kung hindi ka pupunta sa newspaper stand para basahin ito o bumili ng dyaryo para basahin ito? The promises of the Lord is already revealed. The truth of the matter, before we were born, okay, sino po yung pinakamay edad dito? Ayoko sabihin matanda eh, wala may matanda. Sino po yung pinakamay edad dito? Yung 80 plus, ilan taong ka na pa? 7. Ano pa pa? 7. 7 lang naintindihan ko eh. Pagka magbibigil na talaga sinasabi, 87! Ganun lang na sinasabi. Bahala kayo, 57, 77, 87, 87! Okay? Ganun. Siya po yung pinakamatanda. Yung totoo, bago pa po si Papa, kahit po si Papa po ang aking po ama ay ang sabihan yung pinaka-senior sa church po na ito, mas nauna pa pong maisulat at mailathala po ito. So, ibig sabihin, promises of the Lord is already revealed. Hindi lang po, remember the promises of the Lord, promise of the Lord is revealed. At ang pinakamaganda po dito, yung promises fulfilled. May mga finulfill na promises ang Panginoon. Ano po yan? May mga personal testimony kayo dyan. May mga biblical prophecies na finulfill yung mga promises dito at mga pinapasay ng Panginoon. Ito po ay mahalaga sa ating pananampalataya because the next point that I would like you to understand is not only to focus on our faith or the promises of the Lord, but to have faith in action. Ang topic po natin ay ano po? Believe or I believe in, parang nakatulog na po kayo. I believe in living by faith. Okay? Kung naniniwala po tayo at ang hamon ng Panginoon ay mabuhay tayo ng may pananampalataya, hinuhugot ang pag-asa sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, bagaman hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa kapaligiran po natin, maintindihan natin na dapat magkaroon tayo ng faith in action. Balikan ko po yung Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, yung buhay po natin dapat ay mayroong pong pananampalataya. At yung pananampalataya po dapat ay nagkakaroon ng aksyon. Nakikita sa buhay natin. Tama? Paano po makikita po ito? Tatlong bagay. Mabisa-bisa po ako dito. Active faith. Ano po sabi ng ibig sabihin active faith? James chapter 2 verse 17. Faith without work is dead. Kapag na ikaw nananampalataya, nagsasabi ka may pananampalataya ka, pero hindi nakikita sa iyo, hindi ka kumikilos, hindi ka nagtatapat sa Panginoon, yung pananampalataya mo, ang description po ng Bible, hindi po may sabi nito, ha? Faith without work is dead. Ang pananampalataya mo ay patay. So kailangan tayo mga nananampalataya, we need to have an active faith. Kaya po Kristiyano, dapat po tayo ay mga aktibong Kristiyano. Pagka ang mga Kristiyano o isang tao hindi kumikilos, okay? Nakaupo lang at walang ginagawa, di ba? Sa medical field, ang tawag diyan na stroke. Totoo ba sa Kristiyano? Marami pong na-stroke. Naniniwala po ako doon. Marami mga Kristiyano declaring that they are saved, declaring that we have faith in God, but we do not express it to our actions. And the Bible is clear, hindi po may sabi nito, maliwanag po ang Bible, faith without work is dead. Hindi lamang po iyon. Faith in action means assured faith. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but by prayer and supplication and petition with thanksgiving, ano sabi po dyan? Present your request to God, and the peace of God
that passeth all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Yung po yung kagandahan sa pananampalataya. Hindi lamang po may active faith dapat tayo. Kailangan may assured faith. Ang taong may pananampalataya, dapat hindi dumadami ang punot sa noo dahil sa maraming wino-worry. Kaya po sabi ng Bible, do not worry for tomorrow and let tomorrow worry for itself. Bakit po sinabi yun? Kasi po sabi dito, huwag kang mabahala. Don't be anxious about anything. Ano dapat ginagawa ng mananampalataya? Nananampalataya sa Panginoon. Nananalangin sa Panginoon. Yung request, inilalagak sa Panginoon. Bakit? Ang pananampalataya, kaya natin inilalagak sa Panginoon yung lahat ng ating mga prayer request dahil we are assured na ang Panginoon naririnig ang ating panalangin. Amen? May sasabihin po ko sa inyo. Yung totoo po, baka po maraming Kristiyano magaling po sa akin dito. Yung katotohanan po, hindi po natin kailangan manalangin para malaman ng Panginoon ang ating prayer requests. Alam niyo po ba yun? Bakit po? Ang karakter po ng Panginoon, He is all-knowing. Amen? Alam niya po lahat. So, lalapit ka pa lang sa Kanya, alam niya na kung anong ilalapit po natin. Ang tanong, bakit po tinuturo sa church sa kailangan na nanalangin tayo? Malinaw po kasi ang Philippians chapter 4 verse 6 to 7. This is our declaration of faith sa Panginoon. Sinasabi po natin sa Panginoon, Panginoon, kaya po ko dumudulog sa iyo, kaya po inilalagay sa iyo yung mga prayer request ko nang may pasasalamat po Nakakita na po ba kayo ng ganon? Subukan niyo po yung anak niyo lumapit sa inyo. Dad, salamat alam ko, bibigyan mo ko ng pambili ng ice cream mamaya. Ano sabi mo sa anak mo? Grabe Sabihin ba, ang tindi ng pananampalataya mo Diba? Pero totoo, ganun po sa Panginoon Nagpapasalamat ka na, nananalangin ka pa lang kahit may prayer request ka. Ang tawag po doon, may pananampalataya. Kasi naniniwala ka at naniniwala ka sa Panginoon na kaya niyang tingin o sagutin yung pangailangan mo o yung problema mo o yung panalangin mo. Yun po yun Assured faith, hindi lang po yun. Ito pinakagusto natin, abundant faith. John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ito pinakamaganda. Sabi ni Jesus Christ, I have come that you may have life. Gusto niyo ba lang? Gusto niyo lang? Sabi ng Panginoon, dumating ang iba para nakawin, magnakaw, sirain ang buhay mo. Pero si Jesucristo dumating para bigyan ka ng buhay. Sino gusto nun? Gusto mo nun. Sino po ditong buhay dahil kay Jesucristo? Lahat po tayo Genesis chapter 1 verse 1. Nung ginawa ng Panginoon si Adam, anong ginawa niya? He breathed into his nostrils. At ano nangyari kay Adam? Nagkaroon siya ng buhay. But wait, sabi ng Bible, hindi lang si Jesucristo bumaba para bigyan ka ng buhay. Gusto ng Panginoon, bumaba siya para bigyan ka ng buhay, ang buhay na abundant. Yun ang gusto ng bawat isa. At yun ang gusto ng Panginoon. Kaya po kailangan mag-focus tayo sa promise ng Panginoon, faith in action, at ang pinakahuli dito ay fruits of faith. Ano po yung bunga kapag nananampalataya po tayo? James chapter 1 verse 3 to 4. Perseverance through faith. Natututo tayong lumaban. Natututo tayo maging resilient. Ang Pilipino, hindi po sa ating problema yung karakter na resilient. Bakit po? Pag binabaha, nakikita nyo, yung mga Pilipino tumatawa pa. Nung recent na baha, sa Pilipinas ka lang makakakita, na bumabaha, matindi yung alon, merong undercurrent, yung mga Pilipino nakasakay sa salbabida at piling nila nasa parang river rapid sila. Nakita niyo ba yun? Diba? Tapos, nakita niyo ba yung mga Pilipino na bahang-baha, ang dumi ng baha, mula sa tulay dumaday, parang swimming pool. Ilalayo ko pa ba naman? Sa church po natin. Diba? Hindi po ako chismoso. Itago na lang po natin siya sa pangalan din. Pumunta sila.
Maganda na si May. Nagpadala ng picture o video sa GC. Akala ko si Eric Buhain eh. Talagang gumagano pa siya. Pagkakat tumukha ay hindi si Eric Buhain. Eric Buhangin pala. Si Dave pala yung naandun. Tawag ako, Dave, nakita ko naligo ka sa tubig, sa baha. Opo, maligo ka. Nakanganga ka pa. Pag may umihing daga dyan, leptospirosis ka. Diba? Kaya pag nakita niyo po sila na nanginginig-ginig ng gano'n, medyo tinamaan po yun. Pakinumin na natin sa gamot. Okay? Pero Pilipino po, wala po tayong problema sa resilience eh. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat gano'n din po tayo. Hindi po ba? Ang tunay na Kristiyano may pananampalataya, ang bunga ng pananampalataya ng isang Kristiyano, kahit may pinagdadaanan, kahit hindi malaman ang sitwasyon niya, nagpe-persevere sa pananampalataya, nagpapatuloy na nananatili pananampalataya sa Panginoon. Bunga po iyon. Kaya po marami mga mananampalataya, makita mo problemado, pero hindi nawawala sa gawain. Walang pamasahe pupunta ng church, pero never nawawala sa gawain. May problema sa pamilya, pero hindi nawawala sa gawain ng Panginoon. Ang tawag doon, bunga ng pananampalataya, perseverance of faith. Hindi sumusuko, hindi bumibitaw, nananatili matapat sa Panginoon. Hindi lang po yung bunga. Ito, pinakagusto natin bunga. Provisions through faith. Ba? Sinong gusto niya? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and all things, and everything will be added to you. Di ba sabi ng Bible ng Matthew 6:33? Ibinibigay ng Panginoon yung pangangailangan ng bawat isa. O ito pa isang pinakamagandang bunga ng pananampalataya. Isaiah chapter 26 verse 3. Ano binibigay? Peace through faith. Diba? Kagandahan dito. Perseverance, provision, peace through faith. Ang ganda po, no? Nakita na po natin. Amen? Amen. Hindi pa po ako tapos. Intro pa lang yun. Amen? Amen. Ilang minuto na? Ang haba na, no? Intro pa lang yun, no? Ready na kayo mag-aral sa tanan ng Diyos? Tatlong bagay po ang maiintindihan natin. Gusto kong bahagi po sa inyo. Tatlong bagay patungkol sa living by faith. Introduction pa lamang po yun. Sana po sa introduction pa lang nahamon na tayo, anak. Pero, tatlong bagay. Una, gusto kong makita po natin yung testament of faith. Sumunod, makita po natin yung testimony of faith. At naniniwala po ako, in every message, hindi po siya dapat na ibabahagi lang sa likuran ng pulpito. Dapat po, yung natututunan natin, ina-apply sa buhay po natin. At para may apply po yan, kailangan masubok yan. Ano pong tawag dito? Test of faith. Kaya po, ngayong umagang ito, bahagi ko po muna sa inyo. Una, ano po muna yung testament of faith? When it comes to testament, ang ibig sabihin po ng testament ay ito. Ano po yan? Old Testament at saka New Testament. Tama rin naman po yun. Okay? Pag sinabi pong testament, ang ibig sabihin po niyan is the authentication. Ibig sabihin, the authenticity, the legitimacy. Okay? Nung pinaniniwalaan at pinanampalatayaan po natin. Okay? Yung po ibig sabihin. Ibig sabihin, ang testament of faith, yung pananampalataya is authentic. Paano po natin malalaman na authentic yung pananampalataya po natin o yung mga pinaniwalaan natin? Tatlong word sa lahat ng points na sabihin ko na hindi po mawawala. Una is perpetuity. Hindi mawawala itong word na ito. Sumunod po, the word is purity. Pangatlo na word ay promise. Hindi tayo mahihirapan, di ba? Perpetuity, ang sunod, purity, and promise. Pagdating po sa testament of faith o the authentication of our faith, the legit check of our faith, dapat po maintindihan natin yung perpetuity of faith. Ano po ba ang ibig sabihin ng perpetuity? Okay? Ang ibig sabihin po ng perpetuity is about eternity, infinity. Ibig sabihin, walang katapusan or timeless. It is not bound with time. Yun po ang unang authentication of faith. Kaya po makita po the perpetuity of faith. Ngayon, yung pinananampalatayaan po natin, naniniwala po tayo sa Diyos, naniniwala po tayo kay Jesucristo, naniniwala tayo na siyang tagapagligtas natin, naniniwala po tayo sa banal na kasulatan. Paano po ito maisasabi authentic po yung pinananampalatayaan natin?
because of the perpetuity of faith. Ano pong sabi? Hebrews chapter 13, verse 8. Pakibasa nga po ng malakas. Ready? Begin. Wow! Diba? That is the perpetuity of our faith. Yung pinaniniwalaan po natin, He is not bound with time. Ibig sabihin, siya po ay infinite. Siya po is all throughout the eternity. From the eternity past down to eternity future na andun ang Panginoon. Ibig sabihin nito, the perpetuity of faith na nandun ang Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, it is about the unchanging nature of Jesus Christ. At itong unchanging nature of Jesus Christ proves anong bagay? Proves His eternal nature of our faith o the eternal nature of our faith. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Maiintindihan po natin because God is same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Ibig sabihin, He is consistent. He is constant. Hindi po siya magbibigay ng pangako na mapapako po siya. Kaya po ang hamon dito is for us to have a faith that is enduring and unshaken faith. Kung ang Panginoon na pinananampalatayaan natin hindi nagbabago, dapat po yung ating pananampalataya, dapat po hindi rin po nagbabago. Bakit? Sino po ba tinanggap po natin sa puso natin? Hindi po ba si Jesucristo? Tama po. So dapat nag-i-endure po yun at hindi po dahil dapat na-shake. Now, the reality is, sa kabila po ng mga bagay na ito yung naiintindihan natin, marami pa rin po sa ating mga mananampalataya kapag ka dumaan sa buhay o problema o pangangailangan na hindi natin maintindihan kung ano ang solusyon o kung paano masosolve yan, ang isip natin tumalikod na sa Panginoon. Kasi hindi po natin binabalikan yung karakter ni Jesucristo in Hebrews chapter 13 verse 8. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Ang sapatos naluluma, ang damit naluluma, di ba? Ang pantalon nagbabago at kumukupas, di ba? Ang cellphone nalalaos, pero ang Panginoon, kung ano siya noon, yung pa rin siya ngayon at yung pa rin siya hanggang sa susunod na panahon. Hindi po siya maluluma at hindi po malalaos, hindi po magbabago. Kung mahal ka ng Panginoon, sobra at nag-uumapaw, noong binahal ka ng Panginoon, ganun pa rin ang pagmamahal niya sa iyo ngayon. At hanggang sa magkita tayo ng mukaan, ganun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po tayo mga mananampalataya, kung ang Panginoon hindi nagbabago, dapat po mahamon tayo na ang pananampalataya po natin ay hindi rin po magbago. That we remain steadfast in our faith. That we remain unshaken in our faith. Na kahit may marinig tayo mga maling katunguhan sa labas, mananampalataya tayo sa Panginoon na Diyos na buhay na ating pinanampalatayanan. Perpetuity of faith. Ang ganda po nun eh. Diba? Salamat po kapatid. Sunod. Hindi lang po yung perpetuity of faith. Maintindihan natin the authenticity or the testament of our faith would deal with the purity of faith. Tingnan po natin yung James chapter 1 verse 27. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 27, this is about religion. Religion that God our Father accepts. Listen to this ha. Sabi ito, as pure, as faultless is this. To look after orphans and widows in their distress, to keep oneself from being polluted by the world. Ang church na ang pinananampalatayanan ay ang Panginoon, ang ginagawa natin, tayo yung mga nag-a-adapt ng mga orphans. Hindi po ito masasabi, hindi po ito masasabi wala mga magulang. Pag sinabi pong orphans ito, this is in the principle of the people na hindi po nananampalataya sa Panginoon. Inaaruga natin sila, kinakausap natin sila, dinidisciple natin sila, sineshare natin sila ng gospel. Pure faith is a demonstration through actions that reflects God's love and holiness. Kaya po sa church, mahalaga po sa atin na yung mga tumatayo sa likuran ng pulpito ay nabubuhay ng tama sa Panginoon.
Kasi sabi, faith without work is dead. And it is impossible to please the Lord without faith. Kaya dapat yung mga tumatayo po dito sa likod ng pulpito, yung mga kasama sa ministry, yung mga nakakamagan sa church at mga dito, dapat pinanatili po natin ang ating mga sarili na pure. It involves living a life of integrity, compassion, and moral purity. Kaya po yung mga pastor, hinahayag po yung mga prinsipyo ng banal na kasulatan para hindi po tayo maligaw ng landas at tayo po ay magkaroon at masadlak sa kasalanan at mabaon sa kasalanan ng buhay natin. Purity of our faith. Maintindihan po natin yan. Hindi lang po yun. Hindi lang po yung perpetuity of faith. Purity of faith. Sumunod, promise of faith. Ano po yung sabihin nito? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through the amen is spoken by us to the glory of God. The promises of God are affirmed and confirmed by Jesus Christ. Our faith is grounded in certainty that God's promises are true and reliable. Ibig sabihin, lahat ng mga pangako na nabasa natin, lahat ng mga pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon, nabasa natin sa banal na kasulatan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang mga pangako na iyan ay pwede po natin panghawakan that we could confidently hold on that promise kasi ang nangako ay walang iba kundi ang Panginoon. The testament of faith, perpetuity of faith, the purity of faith, and the promise of faith. Ngayon, ang pinakamaganda po dito, nahamon na tayo, di ba? Na tayo kailangan magkaroon tayo faith in action, not only we define faith, demonstration of faith, magkaroon tayo dependence on our faith sa Panginoon. Makita natin na yung hamon sa atin ng Panginoon is for us to live by faith. Ang tanong, paano po ba tayo mabubuhay ng may pananampalataya sa Panginoon? From Genesis down to Revelation, ang dami pong mga karakter sa Bible na nakikitaan natin ng napakagandang ehemplo kung paano po sila nanampalataya sa Panginoon na sila ay po pwede natin maging huwaran bilang isang mananampalataya para tayo ay mabuhay na may pananampalataya, may pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Titingnan po natin, isang character na pwede po natin makita sa Bible would be found in 2 Chronicles chapter 13. So if you have your Bibles with you, nire-request ko po kayo, pakibuksan ang inyong mga Bible sa 2 Chronicles chapter 13. Okay? Ngayon, hindi ko po talaga sadyang inilagay po yan dyan para makapagbukat po tayo ng Bible. Ngayon po, maganda po ito. Makapag-minister po tayo sa katabi po natin. Kapag po yung katabi po natin, wala silang Biblia, pakibahagi naman po yung Bible habang binabasa ko. Okay po ba yun? Okay? Basahin ko po sa inyo, 2 Chronicles chapter 13. It will be found in the Old Testament. Basahin ko po sa inyo from verse 1 to verse 22. Wala na bang iniiwanan dito, kapatid? Nahihirapan ako magbasa. Okay, basahin ko po. Basahin ko po. Kabuksan na lang, kapatid. Yeah, let there be light. And there was light. Okay. Sige po. Basahin ko po sa inyo ha. At habang binabasa niyo po, request ko po, habang pinakikinggan yung binabasa ko, basahin niyo po. At try niyo pong unawain habang binabasa. Kaya kayo yung Bible study kanina eh. Di ba? The illumination of God's Word. We ask the Holy Spirit to illumine our minds. Kaya kapag pinagyan natin ilaw eh, di ba? Habang binabasa natin, unawain po natin kung sinasabi. Tignan po natin dito ha. Sabi ito, now in the 18th year of King Jeroboam began Abijah, okay, to reign over Judah. He reigned 3 years in Jerusalem. His mother's name also was Micaiah, the daughter of Uriel and of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam. Sabi po dito. Verse 3, and Abijah set the battle in Aram with an army of valiant men of war, even 400,000 chosen men. Jeroboam also set the battle in Aram against him with 800,000 chosen men, being mighty men of valor. Okay? Sunod, and Abijah stood up upon the mountain of Samaria, which is in the mount of Ephraim, and said, hear me, thou Jeroboam, and all Israel.
Ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David forever, even to him and to his sons by covenant of Saul? Yet Jeroboam the son of Nebat, the servant of Solomon, the son of David, is risen up and hath rebelled against his Lord. Verse 7, And there gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam, the son of Solomon, when Rehoboam was young and tender-hearted, and could not withstand them. Verse 8, And now ye think to withstand the kingdom of the Lord in the hand of the sons of David, and ye be in a great multitude, and there are with you golden calves, which Jeroboam made you for gods? Have ye not cast out the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and have made you priests after the manner of the nation of the other lands? So that whosoever cometh to consecrate himself with a young bullock and 7 rams, the same may be a priest of them that are no gods. Verse 10, But as for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him, and the priests which minister unto the Lord are the sons of Aaron, and the Levites wait upon their business. Okay? Verse 11, And they burn unto the Lord every morning and every evening burnt sacrifices and sweet incense, and shewbread also set they in order upon the pure table, and the candlestick of gold with lamps thereof, to burn every evening. For we keep the charge of the Lord our God, but ye have forsaken him. And behold, God himself is with us for our captain, and his priests with sounding trumpets to cry alarm against you. O children of Israel, fight ye not against the Lord God of your fathers, for ye shall not prosper. But Jeroboam caused an ambushment to come about behind them. So they are before Judah, and the ambushment was behind them. And when Judah looked back, behold, the battle was before and behind. And they cried unto the Lord, and the priests sounded with the trumpets. Then the men of Judah gave a shout, and as the men of Judah shouted, it came to pass that God smote Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. Verse 16, And the children of Israel fled before Judah, and God delivered them into their hand. And Abijah and his people slew them with a great slaughter. So there fell down slain of Israel 500,000 chosen men. Thus the children of Israel were brought under at the time, and the children of Judah prevailed, because they relied upon the Lord God of their fathers. Verse 19, And Abijah pursued after Jeroboam, and took cities from him, Bethel with the towns thereof, and Jeshana with the towns thereof, and Ephraim with the towns thereof. Neither did Jeroboam recover strength again in the days of Abijah, and the Lord struck him, and he died. Verse 21, But Abijah waxed mighty, and married 14 wives, and begat 22 sons, and 16 daughters. And verse 22, And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings are written in the story of the prophet Iddo. Tingnan po natin yung background. Makikita po natin one of the major character pagdating po dyan ay wala pong iba kung hindi si Abijah. Okay? Abijah. Noong panahon po nito, in 1930 BC, bigyan ko po ng konting history para maunawaan po natin yung testimony of faith. Pag-uusapan po akala po natin si Abraham na may matinding pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sa Bible, marami din po. Ang isa po dyan, na po pwede din maging paborito, pagdating sa pananampalataya, akuwaran sa pananampalataya, ito pong buhay ni Abijah. At yun po ang gusto ko ibahagi po sa inyo ngayon. Pangalawang point po natin, testimony of faith.
Abijah. Bigyan po natin ng konting historical background. In 1930 BC, okay, after King Solomon's death, okay, nagkaroon po ng great divide ang nation of Israel. Ano po yan? Yan po yung Israel na divide into two parts. The Northern Kingdom at saka po yung pong Southern Kingdom. Okay? Yung pong Northern Kingdom remain to be, okay, with the name of Israel. Okay? Ngayon, yung Southern Kingdom, it was known or called to be Judah. Kaya po kung makikita po natin dito, sa verse 13, 1 to 2, kung di ako nagkakamali, o verse 1, nakita po natin na si King Jeroboam began Abijah to reign over Judah. So ginawa po dito ni Jeroboam, dahil nagkaroon nga po ng split, di ba ba? Nagkaroon ng paghiwalay Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Northern Kingdom, Israel, Southern Kingdom, Judah. Ang nag-reign sa Israel is Jeroboam at naghiwalay sila. Ang nag-reign naman sa Judah ay walang iba kundi si Abijah. Look at this, how Abijah, okay, dealt with this issue. Nagkaroon po ng pagtatalo. Nagkaroon po ng pag-aaway kung sino ba talaga sa kanila ang dapat maging legitimate na Israel. Okay? Tandaan po natin, there are 12 tribes of Israel. Nag-divide po ito into two. Papakita ko rin po sa inyo yung division, okay? Para mas makita nyo yung intensity ng faith ni Abijah. Yung division po nito is not a 50-50 division. Ang Judah, ang sabi po diyan, ang Judah ay meron daw po ilan? 400,000. Tama ba ako? Please correct me if I'm wrong. Verse 3, 400,000 chosen men. Okay? Ang Judah na po pwedeng lumaban sa battle. Sa Israel, ang meron po sila, according to verse 3 pa din, Jeroboam also set battle in Ares against with 800,000 chosen men. Okay? 800,000 chosen men versus ilan? 400. Sa pastor, 50-50. Hindi po 50-50 yan. 800 to 400 eh. Kung 50-50 po yan, dapat 400 versus 400. Tama po ba? Yun ang 50-50. 800,000 men to 400,000. This would make matters worse. Kasi ang description doon kay Jeroboam, men of valor. Ibig sabihin, yung na kay Jeroboam, handa, trained, prepared para makipaglaban. Yung 400,000 men are ordinary men na nakay, kanino? Kay Abijah. Now, tingnan po natin. Nagkaroon ng pagkakataon. During the old war, ang ginagawa po niyan, kahit na mga old war, ang ginagawa po niyan, yung mga leader ng kingdom, magkikita sila sa gitna. Mag-uusap sila. Tara niyo pag nagkaroon kayo ng Game of Thrones ba yun? Kung ano man. Yung magkakaharap na nag-aaway. Hindi po sila agad nagbabalatan. Pupunta muna sa gitna para mag-usap. Magkakaroon ng kasunduan. O paano gagawin yung gera? O tutuloy ba natin to? O ganito ba gawin natin to? Magkakaroon muna sila ng agreement. Okay? Same thing happened. Ang ginawa ni Abijah, pumunta sila sa Mount of Semarim in the Mount of Ephraim. A very important mountain in the land of Israel. Nagkita sila doon. Ano ang sinabi ni Abijah? Sabi ni Abijah, in layman's term, para mas maintindihan natin, Jeroboam, bago tayo magdigma, gusto ko lang ipaalala sa iyo, okay? Gusto ko lang i-remind ka na mayroong pangako ang Panginoon sa descendants of David. And it was a salt covenant. Okay? It was a salt covenant by God to the descendants of David. Kaya kung mapapansin po natin, hanggang ngayon, hanggang sa panahon ngayon, never pong natalo ang Israel.
Because they are directly in the descendants of David, the lineage of David. Okay? Sabi niya, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kami ay direct descendants ni David. At alam mo kung anong kahihinatan. Ito ang kagandahan dito. Jeroboam, alam mo ang salt covenant ng Panginoon sa descendants ni David na walang sino man ang makakasalin o makakatalo sa anumang pangako ng Panginoon sa anak niya. Tama? Pinananampalatayanan ni Abijah yun, kaya hinarap niya si Jeroboam. Nakakalungkot dahil magkakatribo sila dapat eh. Nagkaroon kasi ng great divide nga eh. So ano nangyari dito? To make the long story short, ang ginawa ni Jeroboam, nagtuloy pa rin sila, pero ang ginawa pa rin ni Abijah, nire-rebuke siya. Tandaan mo, pinatunayan pa ni Abijah that they are rightful to be called the Israel at sila kailangan mag-reign. Dahil ang rebuke, pag nakita yung binasa po natin, inilalawa natin kanina, nirebuke nga ni nirebuke nga ni Abijah eh. Sabi ni Abijah, kayo, gumagawa kayo, mga descendants ni Aaron, gumagawa kayo ng golden calves, sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyos, at di ba, may sinasamba sila na maliit yung gods. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, samantalang kami, na mga taga-Juda, we maintain the legit and authentic worship by the Levites. Nasa kanila yung tribe ng mga Levites, mga priests, minintain nila yung tama, yung pure na worship. Habang yung kay Jeroboam, na Israel, currently Israel daw, hindi na po sila nag-worship ng tama sa Panginoon. Ang sinasamba nila, mga Diyos-Diyosan na. Because of the mercy, kinausap pa rin ni Abijah, pinapaalalahanan kita. At hindi pa po yun, ang masakit dito, alam mo na yung grupo ni Jeroboam has an evil mind, and they are not in the right mind, and they are not in the presence of the Lord, and the blessing of the Lord is not with them. Bakit? Nung naghiwalay sila, na maglalaban na sila, ang ginawa ni Jeroboam, habang naglalakad yung mga grupo ni Abijah, anong ginawa? Binuntutan. At ang ginawa nila, inambush. Pero, tandaan niyo po 2:1 ang laban. At yung 2:1 na to, sa grupo ni Jeroboam, trained men. Men of valor. Sanay sa gera, sanay sa laban. Habang yung kay Abijah, mga priests, Levites, mga regular na mga Israelita, mga Hudyo, Juda. Hinabol sila. And to make the long story short, ano nangyari? And the Lord moved, pinatay ng Panginoon, tinalo ng Panginoon yung grupo ni Jeroboam. Grabe po, no? Grabe po makikita po natin dito. Dalawang makikita po natin dito. Una is the faith of Abijah. Alam niya kung ano yung pinangako ng Panginoon sa kanya. Hinanghawakan niya yung pangako ng Panginoon. Kahit anong problema, hindi siya nagpatinag sa pananampalataya. 800 versus 400. 800 trained valor men who are ready for war against 400 men na hindi sanay sa gera kundi manalangin mag-worship kay Panginoon, sa Panginoon, maglalaban. Walang kalaban-laban sa mata ng tao. Pero ang pinagkaiba kay Abijah, na andun ang presensya ng Panginoon, na andun sa kanya ang salt covenant ng Panginoon, na andun ang pangako ng Panginoon sa kanya. Listen to this carefully. Kaya hindi natalo ang grupo ng Judah headed by a faithful man named Abijah. Christians, i-relate natin sarili po natin dito. Marami tayong mga haharapin sa buhay natin na mga higante. Problema yan, anxiety yan, problema sa trabaho, problema sa pangangailangan, problema sa pamilya. Kung ano bang problema yan, marami tayong haharapin na mga problema sa buhay na ito. Pero kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, panghawakan mo yung pananampalataya mo at pangako ng Panginoon, kasi ang tunay na anak
na victorious. Same with Abijah. Pero alam nyo kung anong pinagugutan ni Abijah dito? Na pinakamaganda na makikita natin, na pangako. Kaya pinag-usapan natin kanina yan, di ba sa unang point pa lang? Focus on the promise is the salt. Ay, sabi natin kanina, pinaalala ko sa inyong word kanina. Sino nakakaalala? Ano po yun? Promise. Promise, or the word promise, is synonymous to the word covenant. Okay? I-differentiate po muna natin. What is the difference between a promise and a covenant? A promise, ang pangako, it is a one-way conversation o it is a one-way na sabihin natin agreement to do something. Kunyari, nangako ko kay Ate Joyce, love, mamahalin kita habang buhay. Pangako ko yun sa kanya. Tama? It is a promise. A covenant ay greater than a promise. Bakit? Because this is a binding agreement. Ibig sabihin, this is agreed upon by two parties. Ibig sabihin, mayroong compact. Naalala niyo ginawa ng mga katipunero natin dati? Nung nagsugat sila, anong ginawa nila? Nagsugat lang ba? Nagsugat din yung kabila. Nagkaroon sila tinatawag na blood compact. Ang tawag doon sa history natin. Ang tawag sa covenant, it is a binding contract o compact within two parties. Kaya makikita po natin dito, si Abijah, naaalala niya na mayroong salt covenant ang Panginoon sa descendants ni David. May covenant. Naintindihan po natin yung covenant, ano? Naintindihan po natin yung covenant. Amen? Pag hindi po, sabihin niyo po para inulitin po natin. Kasi kailangan mapaliwanag ko po na maliwanag. May covenant sa Israel. Ngayon, anong po significance ng salt? Ano pong significance itong salt na ito? Okay? What is the significance of salt? Sabi ng iba, ang salt daw po ay pampalasa, pampaalat. Okay? Ito ang purpose ng salt, di ba? At sabi ng Bible, we are salt and light of this world. Dito maintindihan po natin yung bahagi ng salt. Ang salt po ay hindi lamang po iyong pampalasa. Okay? To some, okay, ang salt ay, it is a cure for dehydration. Sino po dito yung mga naglalaro kayo ng basketball? O may sports kayo? Kasi ako pa kayo? Wala? Ayan. Tapos may nakita kayo, umiinom sila ng Gatorade. Umiinom sila ng Gatorade para ano? Para ma-hydrate sila. Alam niyo ba primary component ng Gatorade? The primary component of Gatorade is salt. The purpose of salt is for them to stay hydrated. The problem with salt, because of its component, because of its salinity, it is dangerous for our kidney. Okay? Kaya, paalala po ito, kahit pagtanong kayo sa mga doktor, kapag ka po kayo, hindi kayo pinagpapawisan, o hindi kayo pawisin, o wala kayong sport, huwag kayo iinom ng Gatorade. Bakit? Kasi yung salt content niyan, hindi lalabas sa katawan nyo, mag-i-stay sa kidney nyo, possible na magkaroon ng bad impact sa kidney mo. Okay? Yun po yun. Dehydration. Now, let's look at the different or the deeper purpose of salt. The purpose of salt is durability. Maging durable. Sunod, ang purpose ng salt, kung siya ay for hydration, okay, pwede rin siyang gamitin for purification. Okay? Though may mga iba, tinatanggal yung salt sa tubig para maging drinking water. Pero noong mga unang panahon, ginagamit to purify ang isang bagay o panglinis ang salt. Alam niyo ba yun? Subukan niyo. Kapag wala kayong toothpaste, anong pwede niyo gamitin? Di ba salt? Kapag ang ipin niyo ay impure, maraming impurities, gumamit ka ng asin, lilinis ang ipin mo. Tama? Kaya kung nakalimutan mo toothpaste, may asin ka, pwede mong gamitin toothpaste kasi for purity. One of the best, okay, purpose of salt
is preservation. Ibig sabihin, it is one of the great preservative, natural preservative. Naalala niyo yung unang panahon, yung mga dinulupa natin, diba? Ginagawa nila, yung mga meat products nila, anong ginagawa? Inilalagay sa isang banga, tapos nilalagyan ng asin para maging adobo. Ano ba yan? Hindi, may sibuyas na yun, may toyo, suka, adobo. Gutom ka na, pastor? Medyo, maya-maya. Okay. Pinipreserve para hindi mapanis o masira yung meat. Bakit? Kasi noong unang panahon, walang LG, walang Samsung, di ba? Walang Westinghouse. Ano yung pastor? Walang refrigerator. And one way to preserve the purity of the meat is lagyan siya ng salt. Sino kumakain dito ng dirty ice cream? Pastor, nagugutom ka na, no? Puro pagkain eh. Medyo din po. Pag kumakain ng dirty ice cream, yung meron, pabili nga po, ube, di ba? Cheese, tsaka mangga, na lasang avocado. Ganun, di ba? Makikita nyo, sa paligid doon, may kulay puti. At nakalagay doon, puro rock salt yun. Bakit? Kasi, na-maintain, na-preserve niya yung lamig kahit na bukas, sarap bukas wala yung sorbinero. Na-preserve niya yung tigas ng ice cream. Dahil pag natuloy yung ice cream, hindi sa ice cream. Ang tawag sa kanya, juice na lang. So, kung dirty ice cream siya, pag walang preservative na asin, dirty juice siya. Ganun ba yun? Okay. Na-preserve, yun ang purpose nung salt. Ngayon, ano ang purpose nito? Bakit nagkaroon ng salt covenant? Okay? In the Eastern culture, okay? Punta tayo sa mga kultura. In the Eastern culture, kapag ka po ang salt o ang tao nagpalitan na salt, kunya lang, balikin ko lang. Yan. Para medyo magamit ko si Ate Joyce. Okay. Pagka ang tao, pagka ang dalawang tao, in the Eastern culture, okay? Kanina food yun. Ngayon, sa relationship, pag ang dalawang tao, nagpalitan ng asin. Okay, ganun mo. Inubos mo. Nagpalitan kami ng asin, di ba? Palagi mo na muna kasi hindi ako kapatid. Thank you. Para-paraan lang yan, mga kapatid. Okay? Pag sa isang culture nagkapalitan ng asin, ang tawag po din ay salt covenant. It symbolizes, una, friendship. Hindi lamang po friendship. The most important thing is loyalty. So, ibig sabihin lang, hindi illustration yung ginawa ko sa iyo. Kaya ako nakipagpalitan ng asin sa iyo kasi I am committing myself na maging loyal sa iyo. Pinusuhan naman. Nung Eastern culture, walang ganyan. Korean culture ang meron yan. Okay? Ang ibig sabihin nun, mag-remain faithful ako sa Kanya. Magiging remain loyal ako sa Kanya. Nakita niyo po yun? That is in the Eastern culture, reinforcing the idea of permanent engagement in a relationship. Kaya maganda pag may wedding. Hindi ko na pag-aralan ito ng wedding. Dapat itong wedding namin, ginawa ko ito eh. Kasi nagkaroon ng mga video na lahat daw ng umiyak na lalaki naghiwalay. Tama? Nakita niyo ba yun? Mga millennial talaga, nakakatawa oh. Di ba? Yung mga umiyak na lalaki daw, makikita mo after a year, mga martisan, hiwalay na. Dapat pala hindi ka iiyak. Dapat ang meron salt covenant. Ibig sabihin, maliban sa exchange of vows, dapat mag-exchange kayo ng asin. Pastor, nagkaka-exchange naman kami ng asin. Pag nasa bahay po kayo, pareho na kayo maalat. Nagkakakikita kayo, maalat din po yun. Iba po yun, kadiri yun. Okay. Pag nagpapalitan ng asin, ibig sabihin, yun ay pangako ko sa kanya, sa aking kaibigan na magiging loyal ako, sa aking asawa na magiging loyal ako. Ganda, no? Tama ba? Ang ganda po, no? Tama? Sabi dito.
Makakuha nga niya mamaya. Okay? Let's go to the Lord and the descendants of David. When Abijah approached Jeroboam, sinabi niya kay Jeroboam, nakakalimutan mo ba na mayroong salt covenant ang Panginoon into the descendants of David, na kahit kailan hindi kami matatalo. Lahat ng mga anak ng Diyos at pinangakuan ng Panginoon ng kanyang pangako ay kailanman hindi masasaling ninuman. He reminded Jeroboam of that salt covenant. Bakit? Because when the Lord gave that salt covenant to the tribes of Israel, down to the descendants of David, up to the next generation, and the generations to come, under the descendants of David, from Solomon, hanggang ngayon, hindi pa rin po nagbabago yun. Because it is a covenant of loyalty. It is a covenant filled with, sabihin, sincerity and loyalty mula sa Panginoon. Ang ganda po nito na maintindihan po natin. Tama? Nakita po natin, no? Na-correlate natin yung salt covenant, yung salt covenant kay Abijah, kung para siya ng parataya. Diba? Sino po dito alam niyo na kayo ng Panginoon? Yan. Yung mga iba po, witnessan natin mamaya. Hindi ko alam kung nakatulong na sila or hindi sila sigurado. Pero sino po dito yung alam nyo, alam kayo ng Panginoon? If you know you are a child of God, na po, if you know you are a child of God, tandaan nyo po, it is similar to a salt covenant when the Lord gave you the promise na ikaw ay ginawa niya. That promise of God, that salt covenant of the Lord is irrevocable at hindi mo po pwedeng tanggalin. Irrevocable by men, not even with the powers of this world. Wala pong makakapagtanggal po niyan. Ngayon, tingnan po natin the testimony. Okay, the testimony of, sabihin po natin, a faith. Una, makikita po natin dito, ano una? Perpetuity, purity, and promise. Tingnan po natin, the perpetuity of the covenant. Diba? The everlasting covenant. The timeless na covenant. 2 Chronicles chapter 13 verse 5. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt. Hindi lang ito ibinigay, sinelyuhan ito ng isang covenant, and it is a covenant of salt. Ano ibig sabihin ito? Abijah reminds Jeroboam during that time in the Mount of Ephraim that God established an everlasting pact and commitment to the descendants of David, symbolized by the salt covenant. This covenant signifies God's unbreakable, irrevocable, and eternal promise to David's lineage. Okay? Paano po natin ito mai-apply sa buhay natin? Itong verse na ito. The perpetual or the perpetuity of the covenant of God in God's nature. Tandaan po natin, we believers can draw assurance. We can be assured na tayo po katotohanan na anak po ng Panginoon at po pwede po natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. Kaya po tayo naniniwala na kapag kaniligtas po tayo ng Panginoon, hindi na po mabubura yun. Amen? Kaya po tayo naniniwala hindi na nawawala ang kaligtasan because it is a covenant from the Lord. Okay? Nakita po na yung perpetuity of the covenant. Tanda, hindi ang covenant, hindi po ito parang kontrata, 1-year contract, hindi po ganoon. Ang covenant, ang soko, eternity. Okay? Sumunod, hindi lang po ito, the purity of the covenant. 2 Chronicles chapter 13 verse 10 to 11. As for the house of the Lord is our God, and we have not forsaken Him. Tanda po natin, the priests who serve the Lord are sons of Aaron, and the Levites assist them. Every morning and every evening, they present burnt offerings in the fragrance of incense to the Lord. They set forth the bread on the ceremony clean table and light the lamps
on gold lampstand every evening. We are observing the requirements of the Lord our God, but you have forsaken Him. Ano makita po natin dito? This is actually the rebuke of Abijah. Sabi niya kay Jeroboam, kami ang legit na talagang may blessing ng Panginoon. Bakit? Kasi kayo, gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba nyo. Kami, pinaniniwalaan ni Abraham yung ipinangako ng Panginoon every morning and every evening. Anong ginagawa? They burn offering sa Panginoon. Nag-aalay sila sa Panginoon. Customary po yun. Kultura po nila yun. Part of their worship to the Lord is to burn offerings. Hindi po para gumawa ng Diyos-Diyosan, maging alternative ng Panginoon sa lupa para sambahin. Kaya makikita po natin, ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tunay naman ang pananampalataya sa Panginoon na mananalo at magiging wagi, na may salt covenant sa Panginoon, yung mga naglilingkod, sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Nag-o-offer ng sarili, nag-o-offer ng kaluluwa, nag-o-offer ng lakas, nag-o-offer ng oras, o kung ano mo, pwede natin i-offer sa Panginoon. Kasi alam natin, yung Diyos na i-offer natin ay buhay. Purity of the covenant. We emphasize on maintaining our purity of worship. We don't just sing. We don't just cry out loud. What we do is we worship the Lord. Hindi tayo sumisimba lang, sumasamba tayo. Hindi tayo umaattend sa church lang, nakikinig tayo at nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Yun ang pagsamba. Purity of worship. Sumunod, nakikita po natin dito, hindi lamang perpetuity of the covenant, the everlasting salt covenant promise of the Lord sa mga lineage ni David. Hindi lamang po yung purity of the covenant, na manatili tayong pure, na naglilingkod, sumasamba sa Panginoon. Kung hindi, makita natin the promises of the covenant. Anong sabi sa 2 Chronicles chapter 13 verse 12? God is with us. He is our leader. His priest with their trumpets will sound the battle cry against you. People of Israel, do not fight against the Lord, the God of your ancestors, for you will not succeed. Ang ganda po ng pangako po nito. Tayong mga anak ng Diyos, tayo pinili ng Panginoon, tayo may pinagdadaanan. Maraming magpe-persecute sa atin, maraming sisita sa atin, maraming babato sa atin, marami sa ating problemang dadaan. Pero tandaan natin, ang namumuno at ang namumuna sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Maaaring yaligin tayo sa problema ng pangailangan o problema ng kahit anuman sa mundong ito. Pero tandaan mo, hanggat kasama mo at ang Panginoon, ang leader ng buhay mo, tandaan po natin, ang kaaway kailanman hindi magsasaksi. Kaya po naniniwala po tayo, a person who is a covenant person, o ang isang Kristiyano, is bound to be victorious and not to be losers. We are bound to be victorious and not defeated in every battle. Maaaring pansamantala tayong manghina, maaaring pansamantala tayong manlupaybay, pero tandaan natin, as long as God is with us and He is our leader, we are bound to be victorious beings. Kaya yung ginawa po ni Abijah, ang dineclare po ni Abijah is the presence and his leadership in the land of Judah, reaffirming that the leader of the tribe of Judah is none other than God Himself and not Abijah. Grabe po yung pananampalataya, no? Kaya po sana mangyari po sa atin, magkaroon po tayo ng reassurance, tayo mga mananampalataya, na ang Panginoon has an unwavering support sa bawat isa po sa atin. Ang Panginoon po natin may unwavering presence sa atin, sa buhay po natin, at ang Panginoon po natin faithful sa atin. Amen? Amen. Napakaganda po nun. Faithful ang Panginoon sa atin. Napakaganda po nito. And dito po ako magtatapos sa pangatlo. Ano po iyon? The test of faith. Nakita na po natin the testament. Na-prove natin, di ba?
Mga pinaniwalaan natin, kung pinanampalataya. Nakita na po natin ang ganda ng testimony, no? Ng pananampalataya ni Abijah. Yung pananampalataya niya. Pero tandaan po natin, every learning has a test. Alam mo ba yun? Kaya po meron test of faith. Ngayong mga buwan na ito, nakalipas na buwan, uso ang graduation. Tama? Graduation. Anong ginagawa? Bakit may graduation? Ito yung mga pumasa sa test. Pumasa sa pagsusulat. Bakit? Kasi mga estudyante dito, pakitas ang kamay. Yan, mabilis. Yan, baba na kagad. Pumapasok kayo sa school para mag-aral. Pumapasok kayo sa school para may matutunan. At yung mga matutunan nyo, magamit nyo sa buhay nyo na pinaniniwalaan nyo na makapag-ahon sa inyo sa kahirapan, magkaroon kayo magandang trabaho, magkaroon kayo magandang buhay. Tama? Okay. Ngayon, paano malalaman kapag ikaw ay natuto doon sa mga pag-aaral na ginawa mo? Ibig sabihin, pinapadalahan ka ng pagsusulit. Pinapadalahan ka ng test. I would remember, Kuya Doy, gamitin ko na si Kuya Doy. Si Kuya Doy ay gumagawin kahapon ng, ano nga pag-graduate ako? Kailangan mo ng test. Oh. Senior high school. At ang kanyang kurso na kinuha, rasang na kinuha niya ay MAUD. Okay, ano yung MAUD? Ayan. Mobile App and Web Development something. Okay? Hindi po siya nag-graduate ng MAUD kung hindi po siya dumaan sa test. I would remember him asking me, Dad, paano po gawin itong program na to? Dad, paano po ganito? Dad, paano po ganito? Nakikita ko po yun, nagsusunog ng kilay sa bunbunan. Sa pagpuprogram. Minsan po tulog na ako, nakikita ko siya. Anak, i-shut down ko na yung laptop ko, gagamitin ko mamaya gabi. Dahil hindi pa ako tapos. May pagsusulit. Bakit? Kasi yung unang patunay na yung tinuro sa kanyang teacher niya, natutunan niya. Kasi nakakagawa siya ng project na based sa tinuro ng teacher niya. Pero, tama ba? Ayun, sa pananampalataya, ang dami ang natutunan, di ba? The faith, defined. The demonstration of faith, dependence on our faith. Nakita natin ngayon the testament of our faith. Nakita din natin testimony of our faith. Kung sino po pwede yung mga huwaran sa pananampalataya. Nakita din po natin kanina yung mga promises ng faith. Magkaroon tayo ng faith in action. Ma-challenge tayo to live by faith. Madali na mag-live by faith. Bakit? Meron tayong susundan ng mga ehemplo eh. May gagayahin na tayo eh. Hindi tayo mahihirapan po doon eh. Alam niyo ba yun? Ang mga Pilipino, hindi mahihirapan gumaya sa mga taong ito. Bakit? Because Filipinos are known to, masakit na sabihin to, Filipinos are known to be, the great imitators. Diba? Ang gagaling natin gumaya. Diba? IBC Manila, hindi tayo mahihirapan gumaya. Bakit? Tayo lang ang church na may gumaya. Hindi ba alam yun? Tama? Ang pinakamaganda, kung may pamilya tayo ng gumaya, dapat yung mga ehemplo sa pananampalataya, dapat ginagaya din natin. Tama? Parang tulog na kayo Okay? Kaya kung titignan po natin, kailangan po ng pagsusulit. Paano po matitest yan? Paano po matitest po yung po ganyan? Tatlong bagay na lang po ito. And I'm done. I'm almost done. Tatlo pa rin pong bagay ito. Okay? Perpetuity, purity, and promise. Paano po tinetest ng Panginoon? Ano po yung isang test ng Panginoon sa pananampalataya natin? Please bear with me. Give me at least 5 minutes. And I'm totally done. Una, nasusubok po iyan sa pamamagitan ng giving. Oops, hold kayo dyan. Hindi po ito cheerful giving. Okay? Kasi every January dinidiscuss yun. Hindi po ako magdidiscuss dito ng first fruit. Hindi po iyon. Hindi po mag-discuss dito ng tithes, hindi po mag-discuss doon. Pero ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo ay wala pong iba kung hindi yung test of faith. Paano tinetest ang faith natin ng Panginoon? Through giving. Paano? Kaya po merong biblical principle na ang tawag ay faith promise giving. Bakit? Pananampalataya, promise, / covenant giving. Ang tunay na nananampalataya, nagbibigay ayon sa kanyang pananampalataya. Ulitin ko po
ang tunay na mananampalataya, maliban sa, ang tithes po kasi, hindi ko na kailangan i-discuss ito, parahan mo lang ng konti. Ang tithes, hindi po yan worship sa Panginoon. It is an obligation. Offering is our worship to the Lord. Ang faith promise giving, it is actually a test of our faith. Sinusubukan natin. Bakit? Doon po ako sa faith promise. Kaya po kayo nagbibigay sa Panginoon, nagkukumit sa Panginoon, at ibinibigay nyo to whatever it is. Okay? Dahil inihihingi nyo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po magbigay buwan-buwan ng ganitong amount maliban sa tithes offering ko. Gusto ko pong sumukin ang pananampalataya sa inyo o pananampalataya ko sa inyo. Magkukumit po ako ng ganito, ng ganitong amount. Okay? Hindi mo hinuhugot yon sa sarili mong bulsa. Hindi po kayo makikita ha. Hindi po nyo hinuhugot sa sarili nyo pong bulsa. Hinuhugot nyo po iyon sa bulsa ng Panginoon. Kaya nga po, faith sa Panginoon yung hinihiling. Pastor, paano po kung nag-commit ako? May covenant ako through faith promise sa Panginoon. Hindi po binigay ng Panginoon. Diyan po lalong masusubok ang pananampalataya ng isang tao. Kasi maaaring temporary, hinuhold ng Panginoon yung dapat ibigay mo at ibalik sa Kanya na faith promise mo para subukin kung gaano ka katapat sa Kanya. Pastor, isang buwan na akong hindi binibigay ni Lord pero bigay pa rin ako ng bigay. Good! Kasi hindi ibig sabihin wala kang benefit doon. The benefit of your faith is the perseverance of your faith. Mas lalong tumitibay yung pananampalataya mo. Ang nangyayari sa'yo, Lord, kahit hindi mo ibigay ito, baka ibigay mo ito ng lump sum. Bahala ka na, Lord. Pero ako, kinumit ko ito, pananampalataya ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. At ang pinakamaganda mga pagkakataon, Lord, sa'yo mong gagaling ito, wala ko tayo ibibigay. Pagkukulat kami, maabot na sa'yo, ibigay sa'yo ganito. Pag binigay sa'yo, at alam mo pang faith promise yan, huwag mo nang nakawin. Naku, blessing to. May pangparasan sa hiran na kumabaya. Hindi yan pangparasan sa hiran. Tataas ang cholesterol mo. Ibigay mo kay Lord yan kasi pang faith promise mo yan. Perseverance of faith. Dinanggo natin to. Perpetuity of giving. Test of faith. 2 Chronicles chapter 13 verse 5 pa din. Ano po sabi kanina doon? Same pa rin Pareho po iyan kanina kay Abijah pa rin po ito Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship to Israel, to David, and the descendants of David forever by a covenant of soul. Ang dapat dito maging reflection natin is the eternal nature of God's covenant with David. Our commitment to faith promise giving should be ongoing and steadfast. Trusting in God's unchanging promises. Pangako ng Panginoon, focus on promises. Maging tapat tayo doon. Because there will be perpetuity of giving. Andaan po natin, there is one famous quote, you can never, ever outgive God. Hindi porkit nagbigay na malaki, alam mo, ikaw na magaling. No. You can never, ever outgive God. You can never do that. At yan ang naunawaan ni Abijah. Ibinigay nga niya yung buong tiwala niya sa Panginoon Bakit? Isipin mo, lalaban ka sa gera, sakripisyong malaki yun Hindi po ba? Nailalaban mo sa 400 sa 800. Perpetuity of giving. Purity of giving. 2 Chronicles chapter 13 verse 10 to 11 pa rin to. Ano yung purity of giving? Purity of giving, when you give your faith promise sa Panginoon, ang tawag ito, hindi lamang na-preserve o na-strengthen yung faith natin. What happens is that nagkakaroon tayo o na-preserve natin yung purity of our worship sa Panginoon. Bakit? Kasi totoo, kapag yung para sa faith promise mo, hindi mo binigay sa Panginoon, saan mo ginagamit? Let's be honest. Kapag yung para sa Panginoon, hindi mo ginamit binigay sa Panginoon, saan mo gagamitin yan? It's either ipang Jollibee mo yan, ipang McDonald's mo yan, ipang Burger King mo yan, ipanood mo ng sine yan, ipang bili mo ng damit yan. There's nothing wrong with that. Pero ang nangyari, ang sa Panginoon, ang sanctified para sa Panginoon. At kapag hindi mo binigay sa Panginoon yun, ang nangyari, naging katulad ka ni Jeroboam.
nag-worship ng hindi tama, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Right? Tama ba? Tama ba? Are you getting the point? O, panghuli po, the promise of giving. Ito pinakagusto natin eh. 2 Chronicles chapter 13 verse 12. Diba? Yung succession, yung pagiging successful natin, yung maintindihan natin that we are the descendants of God. Just as God promised to be with you and lead His people, we can trust that He will provide for or bless us doon sa mga bagay dapat ibigay po natin sa Panginoon. Ang dapat lang po natin gawin is to rely on the promises of God. Is for us to rely on the promises of God. Now I'm done. My question here is this: are we willing to live by faith? Just like Abijah, holding and focusing on the promises of God. Are we ready? Are we ready? Oh, may gusto po akong gawin ngayon. I would like everybody to please bow our heads and close our eyes. Lord, thank you. Thank you po, Panginoon, for reminding us, Panginoon, not only for us to believe, but to have faith in you. But for us to strengthen our faith. Salamat, Panginoon, sa testimony ni Abijah. Salamat, Panginoon, yung salt covenant na kanya sa kanya, a symbolism of your authority, Panginoon, sincerity and loyalty, Panginoon, kay Abijah. And just as we are your children, Panginoon, we know, Panginoon, it is also symbolic. The salt covenant, Panginoon, is our assurance, Panginoon, that you are our God and our Savior, dakilang Diyos. And Panginoon, marami po sa amin na yayanig sa pananampalataya po namin. Nagdududa, Panginoon, sa iyo. Remind us, O Lord, of the salt covenant you have for us. So we will stand up. Meron po akong nilagay dito. Okay. Meron po akong isang salt dito. Okay? Salt is a symbolism of purity. Salt is symbolism of preservation. Salt in the Lord, specifically the covenant of salt, is a symbolism of God's loyalty to us. Amen. Aren't we about to praise the Lord for that? Praise the Lord. Lord, thank you. Because there's a covenant of salt. Lord, I think it is but rightful. Sabi mo nga, Panginoon, ang covenant is a pact between or agreement between two parties. Lord, you've been faithful to me. Sino naniwala naging faithful sa iyo, Panginoon? Taas na po kami. Amen. Lord, you've been faithful to me. And I think it is but right for us to be faithful to you as well. You've gave us the salt covenant, making us your child, Panginoon. Lord, sana po ngayong sandaling ito, ang gawin ko po, Panginoon, magkaroon din ako ng salt covenant sa iyo. Nalalapit ako sa iyo, makikipagpalitan ako, Panginoon, sa iyo ng salt. Kasi gusto ko maging faithful sa iyo. Gusto ko maging faithful sa iyo. So what I want to do is this. May mga pinakatakong papers nila. Meron po akong gustong gawin. Una, yung kanina sabi natin, hindi natin issue yung salt covenant na pwede sa atin eh. Ito po ay hindi po sapilitan. I would like you to pray. Kasi again, a covenant is, pag sinabing covenant, there is perpetuity. Everlasting. Pag ginawa natin ito, sasabihin natin sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo na I will be faithful to you. Na I want to be faithful to you. Gagawin kong covenant ito, Panginoon, sa iyo. Pastor, bakit dalawa yung papel? The other one, itutupin niyo po yan na parang kahon.
saan hindi tatapon yung salt. Ano na kung paano nyo gagawin? Hindi ko alam kung paano nyo gagawin. If you are willing to commit yourself to be faithful sa Panginoon and you want to apply this salt covenant, what I would like you to do is pupunta ka sa harapan, kukuha ka ng salt, ilalagay mo dito. At isasara mo iyan. In one way or the other, itago mo. Maaari sa lalaw ng panahon, magiging tubig yan, mawawala yan. Hindi po yun ang covenant. The symbolism of the covenant is for you to come in front sa Panginoon. At sabi, Panginoon, I'm making a salt covenant sa iyo. This is my salt covenant for you. Symbolizing of my loyalty, unwavering faith sa iyo. I would like you to pray for that. Now, hold on that thought, okay? Hindi po ito obligatory. Kasi tandaan nyo, ang covenant, kayang sigilin ng Panginoon yan. At kung hindi ka handa dyan, at ikaw hindi talaga gagawa naman yan, huwag ka makipag-covenant sa Panginoon. Pero sa tunay naman ng palataya, it is our excitement to be faithful to the Lord. Amen? Ito naman natin kung paano lahat ng may salt covenant ng Panginoon remains to be victorious. Up to this time, the perpetuity of the victorious Christian life of whom God gives His promise remains until this very point in time. Now, pagdating po natin dyan, ang gusto kong gawin nyo, yung pangalawang papel, okay? Gusto kong testing po natin yung pananampalataya natin. Faith promise. I don't know kung ano bibigay mo. Wala, hindi ako magkasabi ng amount. Because siya 500. Kasi narin ginawa natin, 500, 320 pesos, whatever amount. Okay? Ibibigay mo on a weekly basis, diba? On a monthly basis. On my perspective, ako kasi ginagawa ko, personal po ito. Depende sa pambuso ng Panginoon. Ang ginagawa ko po ay on a weekly basis. Paso ba itong ginagawa weekly basis? Kasi weekly, gusto ko subukin ang pananampalataya ko sa Panginoon. And you can even ask the finance natin, never did I fail na ibigay yung faith promise ko sa Panginoon. Not because I'm faithful, but because I've tried my faith sa Panginoon. Panginoon, hindi binigay ngayon na. Bibigay ko pa din. Magugulat ako. The following week, bibigay ng Panginoon. May minsan kayo, isang buwan, bibigay ng Panginoon eh. Hindi ko pa rin hininto, binigay ko pa rin. Kaya, gagawin natin, yung isang papel, yung may salt, itatabi nyo. Yung isa, susulatan nyo, okay, ng faith promise nyo. Okay? Ngayon, gusto kong gawin, kasi faith nga ito, no? Ilagay nyo yung pangalan nyo. Ilagay nyo yung amount na ibibigay nyo. Kasi ilagay nyo kung per week o per month. Depende kung paano nyo gusto subukin ang pananampalataya nyo. Ilagay nyo dito, at mamaya, pagdako natin dito, ilalagay natin dito sa offering plate. Di ba po offering ha? We are just doing a salt covenant sa Panginoon for us to be faithful to the Lord. Yung isa, gusto natin subukin yung pananampalataya sa Panginoon. Again, do not write anything on this paper na hindi mo susubukan ang pananampalataya mo. Again, sabi ko sa inyo, yan ay sisingli ng Panginoon sa inyo. Hindi po ito compulsory. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, to whatever form of giving we practice in this church, hindi po natin siya ginagawa out of compulsion or because there's a need. We are doing this because we love the Lord. Amen? So gawin natin ito. Yung gusto, Ate Karen dito at saka Ate Jessa, I would like you to get papers. Okay? Kasi ilagay nyo. Sulatan nyo, tapos mamaya sasabihin ko sa inyo pag oras na para kumuha ng sulat. At marami tayong ballpen. Pakisulatan natin. Papadistribute yung mga ballpens.
gusto participate sa Salt Covenant at saka sa Faith Promise, pakitaas po ang kamay, napitan lang po nila. Yung ballpen po, may takip ha. Pakitanggal po yung seat ng ballpen. Tapos yung ballpen po na yan, okay, dahil mayaman po tayo sa ballpen, sa inyo na rin po yan. Okay? Yung faith promises, sulatan nyo. Okay? Ngayon, this is what we're going to do. I would like to request the elders of the church. Brother Erwin, Pastor BJ, please kindly go in front. May isa pa tayo nilagyan. Meron pa. Kung wala na, okay lang. Okay lang, wala na. So here's what we're going to do. Sa lahat po na magpa-participate sa Faith Promise Test, ang ating pananampalataya, at sa SALT, okay, sa SALT Covenant, I would like you to please come in front. Ito po tayo. Gawin niyo na po parang box yung ano niyo po. Gawin niyo na po parang box yung inyong papel. Yung may pang isusot gawin na. Okay. Okay? Sa lahat po ng ready to participate in the SALT Covenant, please do come in front. Dito po tayo. Lahat po na participate. Dito po tayo. Kasi what we're going to do, kami po ng elders ng church will be pouring that salt in your people. Yung pinakalagayan. Okay? Ulitin ko po. I would like to remind you all that this salt covenant is a symbol of our faithfulness and unwavering faithfulness sa Panginoon. Let me be reminded that when we participate in this salt covenant, you are saying to the Lord, Lord, I would like to remain faithful to you until the day you came. Until we see each other face to face, I will remain faithful to you. Lord, kayo po ang gagawin ng Diyos ng buhay ko at wala na pong iba. Hindi po trabaho, hindi po pera, hindi po posisyon, hindi po ari-arian o kung anuman. Kayo lamang po ang gagawin kong Diyos ng buhay ko. Kahit pamilya ko, kayo lamang po.